Mabilis siyang pumunta sa may mini grocery dahil talagang kailangan niyang mamili ng ilang mailulutong pagkain. Hindi pa siya nag-almusal, mamaya niya na lamang ite-text ang head nila sa trabaho. Bawas sahod na naman sa kanya, first time niya mag-AWOL at dahil iyon sa Judas Pectas Barabas na si Bugs Bunny. Kapag iniisip niya ang binata, kinikilig siya at naiinis, may kahit kaunting pagtingin na kasi siya, kaunti lang, naiinis siya ng sobra kasi ang daming humahabol rito. Langaw, sagot ng intrometida niyang utak, hindi, huwag kang intrometida, nag-iisip ako, baliw niyang kausap sa sarili. Abala siyang namimili ng kanyang grocery sa mga stands ng mga items nang may biglang sumagi sa kanya. Oops, sorry, miss, nagmamadali kasi akong maghanap ng ice cream, paborito kong merienda, nakita mo na ba? Nako, pasensya na miss, pero nandoon ang merienda section, nasa snack section ka sa nakikita mo, minuwestra niya ang kanyang braso na ipinapakita ang lugar kung nasaan siya ngayon. Nako, hindi ko napansin, sorry, by the way, ano nga pala pangalan mo? Ako si Pinky Salvacion, at ikaw? I'm Anisha Vasquez, next time check your surroundings if you are exactly at the place that you are looking, you're bumping someone, mataray na sagot ng dalaga sa bagong kakilala. Sige, salamat Anisha for clearing me of my place, I'm just in a hurry, I don't want to be late to see my fiancé. Tumango na lamang ang dalaga, pakialam niya ba sa sinasabi nito? Nagpaalam siya kay Pinky at ipinagpatuloy ang kanyang pamimili. Ilang sandali pa ay nakapila na siya sa cashier nang may kumalabit sa kanya. Si Pinky na naman pakiramdam ng dalaga stalker niya ito, mukhang kanina niya pa nahahalata na sumusunod ito sa kanya, hindi siya nakapagpigil at kinumpronte niya na. Excuse me, Pinky, pwede magtanong? Sure, proud pang sagot nito kay Anisha. Are you somehow stalking me? I saw you a while ago. Sinusundan mo ako kahit saan ako magpunta, gusto mo ba ako? Ha, nako, ngayon ko lang na-realize na parang pamilyar ka, pero hindi ko talaga maalala, nagkita na ba tayo dati? I don't think, miss, it's my first time seeing your face now if you'll excuse me. I'm in a hurry, I have 12 children to feed. Tinalikuran niya na ang babae at hindi na hinintay ang sagot nito. Habang ang naiwang si Pinky hindi makapaniwala na may anak na itong 12. Unbelievable, manghanyang usual pagkway umalis na rin ito. Nagmamadali naman si Anisha na umuwi dahil magtatanghali na at hindi pa siya nakakarating sa bahay, wala pa siyang kain, gutom na siya. Mabilis siyang nakasakay ng jeep sa terminal patungo sa barangay nila at agad pumwesto sa unahan, ayaw niya kasi maupo sa likuran dahil siksikan at iba't ibang amoy ang nasa loob ng jeep, masyadong mahalimuyak, medyo may kartihan siya pagdating talaga sa amoy ng paligid niya. Habang bumabiyahe iniisip niya kung sino yung babae na nakabanggaan niya kanina sa grocery store, iba kasi ang pakiramdam niya towards her, parang may kaakibat na delubyo. Nanindig bigla ang balahibo ng dalaga nang maisip yun, kinilabutan siya bigla. Huwag naman sana puwera usog, hindi niya sana ako kulamin, bulong niya sa sarili, madalas kasi sa mga naririnig sa kapitbahay, may ganoon daw na mga modus, alam mo yung kunwari babanggain ka ng kung sino, gwapo man o maganda tapos biglang wala na pala ang wallet mo, o, di kaya ay may nilagay sa'yo ng kung ano na hindi mo alam. Kinapa ng dalaga ang sarili kung may nakakabit ba sa katawan niya. Nakahinga siya ng maluwag nang wala namang kakaiba. Ilang sandali pa, tanaw niya na ang kanto ng kanilang bahay, sa wakas makakauwi na rin siya, feeling niya inabot siya ng 48 years bago nakauwi, sa daming eksena ang naganap along her way home, mukha na siyang haggard. Kuya, sa tabi lang po, pagpara niya sa driver, ngunit parang hindi naman siya narinig nito dahil dumiretso pa ito, lumagpas na siya sa kanto nila. Kuya, para, ababalak mo pa ata akong paabutin ng Ilocos, kuya, yung kapatid ko dilat na ang mata sa gutom, Diyos ko naman, bingi, irita niyang sigaw rito para marinig. Malakas din kasi ang sound sa loob ng jeep at maingay pa sa labas ang mga sasakyan kaya hirap siyang marinig ni kuyang driver. Huminto naman agad ito, at mabilis siyang bumaba, buti na lamang at sa front seat siya pumwesto part idang katabi niya na ang driver hindi pa rin siya narinig nito. Kahanga-hanga, hindi na siya lumingon pa sa jeep, parang ang ganap ng buhay niya simula kagabi hanggang ngayon araw ay palala ng palala. Nasa earth pa ba siya? Mukhang hindi normal ang my day niya. Ate, ang tagal mo naman, gutom na ako, kanina pa, 12:00 na, ngayon ka lang dumating, grabe naman ang tulog mo roon sa iyong kaibigan, hindi ka man lang ginising, tumakbo itong papalapit sa kanya,
Inaabangan pala siya sa kanto, hindi niya napansin, masyadong okupado ang utak niya sa mga nangyayari. Pasensya na po, ma'am, medyo nagkaaberya lamang, sagot niya rito. Inirapan siya ng kapatid, kapag kasi ganoon na ang sagot niya, nakanuka na ng pang-aasar ang gagawin nito. Ano ang ginawa ng kaibigan mo at bakit doon ka pinatulog? Usisa nito sa kanya habang kinukuha ang ilang plastic na dala niya mula sa grocery. Bigla naman siyang natahimik dahil hindi niya alam ano ang isasagot sa kapatid na daig pa ang reporter kung makapagtanong. Dahil mainipin ang kapatid inulit nito ang tanong. Ano na ate, after 48 years ka sa sagot, simple ng tanong ko, ano nga ang dahilan bakit ka doon pinatulog? Mas inisip mo pa ang kaibigan mo kaysa sa akin na ako lang mag-isa sa bahay. Minsan gusto ko isipin na naglalandi ka na talaga. Sabihin mo lang talaga, ate, para naman handa ako. Kumunat ang noo ni Anisha sa tinura ng kapatid, handa saan, mataray niyang tanong. Medyo malapit na sila sa bahay nila kaya kita ang mga kapitbahay na umuusyuso sa kanilang dalawa. Mabuti na lamang kahit na sila lamang dalawa at lagi siyang nasa trouble, mababait pa rin ang mga kapitbahay nila. Bibig niya lang talaga madalas ang nagpapahamak sa kanya, maging sa mga kapitbahay niya. Handa na akong maging tita, kung sakali alam ko naman na excited kang isuko ang bataan mo. Sa kung sinumang pansyo piloto, sa edad mong yan, for sure. Naghahanap ka na ng asawa, ring bearer ako, ate, ha? Natatawang sagot ni Connie. Hinampas niya ito sa balikat, buwisit ka talaga, ano yang pinagsasabi mo? Saan mo nakuha ang ideya na yan, ha? Ikaw Connie, baka kunwari ka lang na ako ang binibiro mo pero ikaw pala ang may karelasyon, humanda ka talaga sa akin, kakalbuhin kita, at walang ring bearer na pangit at babae, maghunos dili ka. Kumibit balikat lamang ang kapatid, bubuksan na sana nila ang gate sa bahay nila nang may tumawag kay Anisha. Queen Chismosa, sino yung kasama mo kagabi? Ang pogi? Madetang ba? Mukhang nabigyan ka ng ayuda. Sharing is caring. Alam mo na, nakabukas ang palad nito na animoy nang hihingi ng abuloy. Madalas niya itong kaututang dila at talaga namang kapag mayroon siya, binibigyan niya ito. Sanay na rin naman siya sa kapitbahay niyang isa ring umano ay CCTV ng kanilang lugar. Nako, ikaw talaga siguro buntot na kita, lagi ka nalang updated sa ganap ko, stalker kita, no, umamin ka, wala kang ayuda sa akin. May hinala siya na ito ang nagbalita sa barangay nila tungkol sa kanyang muntika ng pagkasagasa. Impossible walang nakaantabay ng buhay niya kagaya ng ginagawa niya sa kapitbahay niya. Sa totoo lang hindi naman talaga niya ugali ang bantayan ang kilos ng iba. Nagkataon lamang na sila ang tampulan noon ng chismis kaya bilang ganti para ipadama sa mga ito kung paano maging hot topic sa lugar nila, she avenges them. Nagkamot ito ng ulo, ibig sabihin totoo nga ang hinala niya. Grabe ka, pati ba naman ako na pinakikinabangan mo, ipagsasabi mo pa sa iba, wala kang ayuda sa akin ngayon, sobra ka na, at saka na lamang kita bibigyan kapag mabait ka na sa akin. Mabait naman ako sa iyo, Queen, ano ba ang dapat kong gawin para naman ambunan mo ako ng ayuda ni Pogi mo kagabi? Hoy, anong ayuda ni Poging pinagsasabi mo riyan? Bayad ito ni Tekla sa utang niya, no? At saka yung jowa kong yun hindi yun nagbibigay ng ayuda, basta ba iniibig niya ako sapat na sa akin, pagbibida niya sa kapitbahay niya, hindi niya napansin na dulas na pala siya dahil lamang sa kanyang kaututang dila na kapitbahay. Hinampas naman siya sa braso ni Connie, sabi na nga ba, may jowa ka na, kunwari ka pang kaibigan ang kasama mo kagabi, nako, wala na. Bumigay na siya, ibinalandra na ang kanyang bataan sa jowa na hindi ko pa nakikita at nakikilala, hay buhay nga naman, umiiling na wika ng kapatid niya. Pinanlakihan niya naman ng mata ang dalawang kausap na ginigisa siya sa harap ng kanilang bahay. Alam ninyo, kayong dalawa, daig niyo pa ang reporter. Kayo ata ang Queen Chismosa rito at hindi ako. Mukhang mahina na ang radar ko. Upgrade ko nga mamaya pag-iiba niya ng topic. Ayaw muna niyang pag-usapan ngayon ang tungkol kay Brandon, dahil baka hindi na mawala sa isip niya ang nangyari sa kondo nito. Oh, siya, tanghali na, at ako'y gutom na, halika na, Connie, magluluto pa ako ng tanghalian natin. Sige na Mars, umuwi ka na. Oh, ito pagdamutan mo na ang galunggong na kalahating kilo, buti na lang at sa tapat ng grocery may nagtitinda ng isda, bumili na ako. Sige, iyon na yan, tigilan mo na ang kakasunod sa akin. Masyado kang mad ulash. Next time wala ka ng ayuda sa akin, banta niya rito.
Kahit naman isa siyang reyna ng tsismisan, alam niya pa naman maging mapagbigay sa kapwa niya. Hindi man siya ganoon kay Amon, at least kahit paano kung alam niyang may sobra sa kanila ng kapatid, hindi siya nagdadalawang isip magbigay sa kapitbahay, at isa iyon sa nagiging token niya para huwag silang guluhin ng mga tao, dahil na rin sa kanyang bibig. Nako, salamat Queen, napakabuti mo talaga, naiiyak na wika nito. Kilala niya ang kanyang kapitbahay, madalas itong bugbugin ng asawa at gutuman silang mag-ina, lasinggero ang asawa nito at kapag ganon, alam na niya ang mangyayari. Kaya kahit nasakto lang sa kanilang magkapatid ang budget niya, hindi niya mapigil ang bigyan ito kahit paano. 3 ang anak nito at maliliit pa, 9 na taong gulang lamang ang panganay nito. Kaya kung matatanggap niya ang 200,000 na magiging sahod niya kay Brandon, hindi siya mangingiming tulungan ito at ilayo sa asawa kung maaari. Wala iyon, may bigas ba kayo? Baka wala rin, Connie, magtakal ka nga ng 5 sa bigas natin at ibigay mo rito kay Helen. Sigurado ako wala na naman kayong makakain, nakita ko ang asawa mo sa terminal ng jeep kanina. Mukhang naghahanap na naman ng kainuman yun, alam mo kung ako sayo, hihiwalayan ko na yung asawa mo, wala na nga kayong makain, panay lasing pa ang ginagawa, at ang malala, hinahayaan mong bugbugin ka. Nako, napakamartir mo talagang babae ka, sermon niya. Sanay na rin naman ito sa kanya, magbibigay ng ayuda pero may sermon na kaakibat, parang magulang lang minsan, kapag humingi ka ng baon. Marami munang symposium bago mo makamit ang 20 pesos na baon mo sa school. Mabilis na sumunod din sa kanya si Connie, may bigas sila. Sadyang maarte lang ang kapatid niya na ayaw kumain kapag walang ulam, bumibili siya ng kalahating kaban tuwing sahod niya, para kahit wala pa ang sahod may bigas pa rin sila. Salamat sa trabaho niya na ngayon ay nagkaroon siya ng awol. Nang maibigay nilang magkapatid ang ulam at bigas, naiiyak itong nagpasalamat sa kanila at umuwi na. Minsan naaawa sila sa kapitbahay nila, ang payat nito, dati naman ay maganda ang katawan. Simula nang mawala ng trabaho ang asawa ay naging pabigat na ito sa buhay, ayaw pa silang tulungan ng biyenan nito dahil hindi tanggap si Helen ang ina ng lalaki. Kaya kapag binugbog ang babae, wala itong mga pakialam, hindi maunawaan ni Anisha kung bakit nagtitiis ito sa asawa, kaya ayaw niyang mag-asawa muna, kasi sa kapitbahay pa lang nila, kung anong nakikitang hirap ng mga ito, ayaw niyang danasin iyon balang araw. Sana, kapag ako nag-asawa kasing yaman din ni Bugs Bunny, wala sa sarili niyang sambit at hindi pansin ang kapatid na katabi niya pa sa harap ng kanilang bahay, hinahatid kasi nila ng tanaw si Anita pauwi sa barong-barong nito. Tsaa, kung hindi Bugs Bunny, patay, yung jowa ko, bunso. Pasensya na nagsinungaling ang ate, huwag kang mag-alala, ipapakilala ko siya sa'yo. As if mangyari, lalo na ngayon at may kaunting nangyari sa kanilang dalawa ng binata na muntik niya nang maisuko ang bataan. Ganoon pala ang feeling ng naglalambingan, bulong sa sarili niya. Iiwas muna siya sa binata, baka bigla na lamang siyang bumigay at boom, goodbye virginity. Kinagabihan, inip na inip si Brandon dahil sa maghapon na hindi maipaliwanag na pakiramdam, wala siyang nagawa kung hindi ang tumawag ng hooker niya, hindi maalis sa isip niya ang nangyari sa kanila ng dalagang si Ami kaninang umaga. Mabilis na sumagot ang bagong babae na tinawagan niya upang bigyan siya ng aliw, lulan ng kanyang kotse patungo sa hotel na kanyang nireserve, hindi niya mapigilan ang makaramdam ng init, nanunot pa rin sa ilong niya ang vanilla scent ng dalaga. Bago pa niya magawa ang bagay na yun kay Anisha, mabuti pang sa iba na lamang niya ibaling. Ang nangyari sa pagitan nila kaninang umaga ay wala sa kanyang kontrol. Anuman mayroon sa kanila ng dalaga ay pawang business deals lamang sa kanya, ayaw niya namang gumalaw ng babaeng inosente na kagaya nito. Mahirap nang kasuhan siya ng rape pag nagkataon, he still wanted to be single and free, whatever he likes to do to all his hookers, thanks to his ex-girlfriend who taught him how to be a hyper. Pagdating niya sa hotel, nandoon ang woman of the night niya naghihintay sa lobby, lumapit ito agad sa kanya at hinalikan siya sa lobby, tumugon naman siya rito. Sabay silang lumapit sa receptionist to get the key of the room that he reserved for a night, wala siyang balak palagpasin na oras dahil kailangan niyang mag-release ng sobra. Masakit ka sa puson, Anisha, aniya sa isip pagkakuha ng susi nila sa kwartong o okupahin ay mabilis silang dalawa ng babaeng kasama na pumunta sa elevator. When they get inside, agad niyang sinunggaban ng halik ang babae na kahit pangalan ay hindi niya na maalala, basta ang nakasave lamang sa kanyang phone ay Miss Gorgeous, kilala niya ito sa mukha pero sa pangalan ay hindi. Halos habaran niya na ang babaeng enjoy na enjoy sa kanyang ginagawa rito,
Nang makarinig ng pag-click sa elevator, mabilis nilang inayos sandali ang mga sarili at lumabas doon. Brandon quickly find the room number designated to them. Relax, Brandon, para ka namang hayok ngayon. Nakakapanibago, pero gusto ko yan, mukhang ihilang ang pahinga natin ito. Sa ayos mo ay parang hindi mo ako titigilan ngayon gabi, wika ng nang-aakit na dalagang kasama niya at mukhang mas excited pa ito sa magaganap between them. You think so? Okay lang naman sa'yo, hindi ba? Don't worry, I can pay you any amount tonight, just let me enjoy the night. Pagkabukas ng pinto sa kwarto na nakalaan sa kanila, mabilis siya nitong hinila papasok sa loob at isinara agad ang pinto. Walang sinayang na sandali ang dalawa, isinandal niya ang babae sa pader at mabilis na hinuberen. Nakasuot lamang ito ng miniskirt at hanging off-shoulder blouse, kaya mabilis niyang naialis ang damit nito. Tumambad sa binata ang malulusog nitong dibdib at bumabakat ang korona nito sa manipis na uri ng bra. Nakasuot naman ito ng tibak na halos gitna na lamang ng harap nito ang may takip. Agad niyang hinubad ang unstrapped bra nito at sinunggaban ang malusog nitong dibdib. Hindi man ito katulad ng dibdib ni Anisha, ngunit hindi rin naman ito laylay na katulad ni Duppy Duck. Animoy isang dosenang lalaki na ang lumamas doon. Medyo pinkish pa ang kulay ng korona nito at manipis ang balahibo nito sa hiyas. Batay na gustong-gusto ng binata, malinis sa katawan ang kasamang babae, katulad ni Anisha. Ungol nito nang medyo sipsipin niya ang korona ng dalagang kaniig. More Brandon, I like it, ikaw lang ang magaling sumubo ng aking korona. Hiyaw nito nang medyo kagatin niya ang naghuhumindig nitong korona. I like your refreshing, bear with me tonight, I promise hindi kita patutulugin, let's enjoy the night, at muli niya itong hinalikan sa lobby. Habang ang kamay niya ay patungo sa hiyas nito, basa ka na girl, gusto ko. Brandon, more, ipasok mo ang daliri mo sa loob, kiss me more, baby. Oo, gagawin ko. Bumaba siya sa hiyas nito at mabilis na hinawi ang kapiranggat na tela na nakatikip doon, agad niyang nilabas ang dila at pinasadahan ang hiyas nito. Napahiyaw ang dalaga nang walang sabi niya itong nilapa ang harapan nito, tila kanina pa ito may gustong sumabog dahil saglit lamang ang kanyang ginawa rito. Agad niyang nalasahan ang katas na lumalabas sa hiyas nito. Hinayaan niyang labasan ito habang nilalaro niya ito ng kanyang daliri, ayaw niyang himuran ang katas nito. Hindi niya lamang feel, ilang sandali pa ay para itong nanghihina dahil sa intensity na dulot nito. Hindi niya hinintay na magpahinga ito, agad niya itong pinaluhod sa kanyang harap habang nakadungaw na sa bukas niyang zipper ang kanyang kumpare. Bigyan mo ako, pagmando niya sa babaeng kaniig. Hindi naman siya binaygo nito at bigla na lamang ipinasok nito sa bibig ang kanyang kumpare. Napatingala ang binata sa init ng bibig ni Miss Gorgeous, daig pa nito ang humihigop ng ice cream sa intense ng fellatio na ginawa nito sa kanya. That's it, sarap ng bibig mo. Hindi niya na hinintay na labasan siya, agad niyang hinugot ang supot na may flavor strawberry at ibinigay sa babae. Minuwestra niya rito na balutin nito ang kanyang kumpare. Bakit, hindi pa ako tapos, Brandon, let me finish doing fellatio on this huge footlong. Stop doing that, just put that thing on my kumpare at tumalikod ka, move na iinip na wika niya rito. Masakit na ang puso niya at kanina pang umaga gustong sumabog ni kumpare ngunit wala nga lang mapapasukan, at hindi niya sasayangin ang oras na ito para kay Miss Gorgeous. Mabilis naman siyang sinunod nito at ginawa nga ang sinabi niya, walang seremonya niyang pinasok si kumpare kay kumare, napahiyaw pa ang babae dahil sa bigla na ginawa niya, but he doesn't care, woman like her is only for one thing, ravish all night and pay them for the service. Bigla siyang nagiging wild kapag pumasok siya sa kuweba ng babae. Labas-masok niya itong binabayo at wala namang tigil na kakaungol ang babae, hindi naman sa pagmamayabang ay medyo jumbo si kumpare niya, at ang babaeng kaniig ay medyo makipot pa, kumbaga sa inumin. Soft drinks pa lang ang size nito, hindi pa masyadong nabayo para maging tsaa. Alam niyo ba ibig kong sabihin, kayo na humusga? Brandon, kaymang ako, ang galing mo, baby, Mag-cam tayo, Sabay nga nilang naabot ang rurok ng tagumpay. Pareho silang lupaypay pero walang pakialam ang binata. Mabilis niyang hinugot ang kumpare niya at binihisan agad ito ng supot na flavor cherry naman ngayon, marami siyang dalang supot at iba't iba ang flavor nito, mas mabango ang supot mas ginaganahan siyang bayuhin ng walang sawa ang bawat babaeng kaniig niya. Hindi niya tinigilan ang babae hanggang pareho silang ubusan ng lakas bago pumutok ang araw. Kinabukasan, maagang nagising si Anisha at gumayak para sa pagpasok nito sa trabaho,
Kailangan niyang maging maaga at makahingi na rin ng excuse sa kanyang head. Sigurado na may sermonan siya nito. Nag-iwan lamang siya ng pera sa kapatid at inilipag niya iyon sa lamesa kasama ng almusal nito. Naglakip na rin siya ng note para sakaling magtanong kung nasaan siya. Dahil maaga pa, wala masyadong traffic ang biyahe ng dalaga patungo sa hotel na kanyang pinagtatrabahuhan. Pagpasok niya sa lobby, nagulat siya sa gwapong bumungad sa kanya. Hindi niya ito kilala kaya kunot noo siyang nakatunghay rito dahil ang lawak ng ngiti ng lalaki sa harap niya. "Excuse me, sir, makikiraan po, late na po ako sa trabaho." Pakiusap niya rito dahil hinaharangan nito ang daraanan niya. "Hi, ikaw ba si Anisha? Ako pala si Nico, I'm one of Brandon's best friend." Pakilala nito sa kanya. Nagulat naman ang dalaga sa binanggit nitong pangalan. "Kilala niyo po si Brandon?" Self-kasasabi lang, hindi ba? Sambit ng konsensya niya. "By the way, my friend called me yesterday about you, not attending your job, but it's okay for me, kung papayag ka sa isang kondisyon ko." "Ano po ang kondisyon, sir?" Kinakabahan na tanong niya rito. Baka mamaya hingi nito ang puri niya. Malamang sa malamang ay hindi niya maibibigay iyon. Mawalan na siya ng trabaho, huwag lamang ang puri niyang pinakaiingatan sa mahabang panahon. "Alam ko ang iniisip mo, don't worry, hindi yan ang gusto kong hingin pabor sa'yo, I just want to know you personally, kasi it's the first time na tumawag ang kaibigan ko at nakiusap tungkol sa empleyado ko, maybe you did something to him kaya medyo may pagka-weird yung kaibigan ko." "Wala naman po akong ginagawa kay Bugs Bunny." Natakip ng dalaga ang bibig sa nabanggit na pangalan. "Aha, sabi ko na nga ba may something, what if sama ka muna sa akin to eat breakfast? Hindi pa kasi ako nag-almusal." Hinintay kasi kita." Komandat ito sa kanya. Nako, mga karakas nito, alam ko na, katulad din ito ni Bugs Bunny. Heist, tinitigan niya ang binatang nasa harap. Kinikilatis kung mapagkakatiwalaan ba ito. "Oops, I'm harmless, don't worry, wala naman akong gagawin sa'yo, kain lang tayo ng breakfast, and don't worry about your work. Na-inform ko na ang head mo, kasama kita sandali." Pagkumbinsi nito sa kanya na kahit ang trabaho niya ay ginawang panakip-butas, sumama lamang siya. Mukhang harmless nga at masayahin nito, basta talaga mga babero masayahin, asset nila yun para makakuha ng lalandiin at sa huli lalapain, buwisit. Hindi pa man nagdedesisyon, hinila siya nito tungo sa kotse na nakahinto pala sa likuran niya. Binuksan agad nito ang front seat at medyo tinulak pa siya paupo roon. Nakikiayo na lamang siya sa gusto nito, boss naman ito ng hotel na pinapasukan niya, token niya na yon para hindi miss sante sa trabaho. "Saan mo gustong kumain, Anisha? Don't worry, it's my treat." Nakangiti itong malawak na pakiramdam niya ay may balak. "Sir, kung balak po ninyo akong lapain mamaya, pasensya na, hindi po ako masarap, sa iba na lang po kayo tumikim." Humagalpak ito ng tawa na akala mo wala nang bukas. I like you." Hindi na ako magtataka kung bakit medyo umiba ang mundo ng kaibigan ko. "You have the guts to tell me that." Samantala ang ibang babae ay nahihiya kunwari pero hindi pa man ako dumada moves, bumubuka ka na ang mga iyon. Hagalpak na tawa ang naririnig sa loob ng sasakyan. Tuwang-tuwa ang binatang kasama niya na mukha atang ginawa siyang clown. "Anyways, saan kayo nagkakilala ng best friend ko? Mukhang hindi kita nakikita sa mga bar na pinuntahan namin, stalker ka ba niya?" Hindi nagpigil ng pasensya ang dalaga at hinampes niya ang braso nito. Wala siyang pakialam kung amo niya ito o ano, hindi niya gusto ang tanong sa kanya. Ano ngayon kung mabilis ang kamay niya kung manghampas ng tao, lalo sa mga malalanding katulad ng kasama niya ngayon. "Stalker, chismosa lang ako pero hindi ako stalker." "No, Matt," na wika niya sa sarili. "Array, what was that for?" "Uy, hindi ako tumetalo ng pagmamay-ari ng kaibigan ko. Loyal kaya ako sa mga hookers ko. Wala akong pakialam, ang hindi ko gusto inaakusahan mo akong stalker ni Bugs Bunny. Kaloka ka. Bakit ko naman ay stalk yun? Ang pangit noon, marunong naman akong kumilatis ng gwapo, as in gwapo. Talaga, hindi ka mahuhumaling sa kanya, Pexman, mamatay man ang tarantado ninyong kapitbahay?" "Ewan ko sa you," inirapan na lamang ng dalaga ang binatang kasama, feeling close, ngayon nga lang sila nagkakilala at nagkita. "Uy, huwag ka nang magtampo, sige ka papangit ka niyan, sorry sa nasabi ko, ganito lang talaga ako, straightforward magsalita pero mabait ako, feeling ko kasi masaya kang kausap, bakit ba hindi kita nakikita sa tuwing nasa hotel ako?" "Busy ka kasi, sir, at sa empleyado na tulad ko at mahirap,
Hindi mo talaga makikita, bakit mo nga pala ako inaya na kumain ng breakfast? Hindi pa naman kita kilala ng lubusan, baka dalhin mo ako sa biglang liko. Ha, bibigwasan talaga kita. Iniumang niya pa ang kanyang kamao. Pinapakita na lalaban siya anuman ang mangyari. Tinawanan lamang siya ng kasama, naging seryoso ito sa pagmamaneho at ilang sandali pa ay nakarating sila sa restaurant ngunit mukhang familiar sa kanya ang daan. Teka, malapit dito ang building ni Brandon, pupunta ba tayo sa kanya? Wala naman siyang sinabi na pupunta ako sa kanya, magkikita ba kayo? Sunod-sunod na tanong niya rito. Hindi naman, trip ko lang na rito malapit sa kanya kumain, may gusto lang naman akong malaman, kinindatan siya muli nito. Sir, may sakit ka ba sa mata? Bakit ata lagi kang kumikindat? Naku, pa-check up ka na, baka malala na iyan. Mayaman ka naman kaya muna magbayad sa doktor, minsan hindi niya mapigilan ang bibig na magsalita na lang ng diretsyo. Feeling niya naman kasi okay sila ng boss niya. Hindi makapaniwala si Nico na nilingon ang dalaga, ito lang ang nagsabi ng may sakit siya sa mata. Inaakit niya nga. Napagkamalan pa siyang may sakit, ano ba nakita ng kaibigan niya rito? Advance mag-isip. Hindi na lamang siya nagsalita at ngumiti na lang, nakakapagod rin pala mag-entertain, sa isip niya. Mostly kasi mga kasamang babae iba ang entertainment nila, first time niya maging matino para sa kaibigan niya, kikilatisin niya muna ito kung ano ang pakay. Mahirap na baka tulad din ito ng ex ni Brandon na pera lamang ang hanap, iba pa naman ang best friend niya kapag nagmahal, masyadong todo bigay at kapag nasaktan, magbabago at mag-iiba ng ugali. He wanted to save his friend from those